Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mulan. Taong 1977, Negros. Isinilang sa isang malupit na angkan itong si Mulan. Sa kanilang lugar noon, maraming tao ang takot sa kanila dahil sa mga karumal-dumal nilang ginagawa. Halos wala talagang nakakapigil noon sa grupo ng mga tsuhi ni Mulan, gawa ng ultimo mga otoridad na gagawa nilang labanan. Ang mas nakakabahala pa noon sa lahat ay kahit nasusukol na sila, nagagawa pa rin nilang makatakas. Maraming beses na rin silang nagkaroon ng engkwentro sa mga ito, pero kapag lumipas ang araw na yon, nakapagtatakang hindi na sila natatandaan nung mga alagad ng batas na nakipaglaban sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, maraming espekulasyon ang kumalat sa kanilang angkan. May mga nagsasabing pamilya sila ng mga aswang, habang ang iba naman naniniwalang nagtatangan sila ng malalalim na lihim na karunungan. Gayunpaman, sa kabila ng mga umuugong na istorya, wala pa rin ang makakumpirma nito. Ang tanging alam din noon ng kanilang mga kababaryo, pamilya sila ng mga mamamatay tao. Mga bayarang mersenaryo na ang tanging hangarin sa buhay, makalikom ng salapi sa pinakamabilis na paraan. Pero kahit gano'n ang mga usap-usapan sa lugar nila, hindi sila nananalo ng mga kababaryo. Mababait naman yun kapag kaharap sila, kaya wala sila roong nakikitang problema. Isa lang din ang nais noon ng kanyang ama, at yun ay walang magtatraidor sa kanilang pamilya. Yun lang kasi ang nakikita nitong isa sa pinakamabigat na kasalanan na pwedeng gawin ng kanilang mga kababaryo. Mabuti na lang, ilang dekada na sila roong naninirahan, nananatiling matapat ang mga ito sa kanila. Pero sabi nga noon ng matatanda, hindi habang buhay mapapanatili ang kapangyarihan na nakaluklok sa tugatog ng lahat ng kapangyarihan. Darating at darating ang puntong may susubok dito, at sa oras na nagpabaya ang kasalukuyang namamahala, hindi malabong mabawi yon sa kanya. Yon ang isa sa mga kinakatakutan ng kanilang pamilya, kaya sa lahat ng oras, hindi sila gaanong nagpapakakampante. Subalit, nang maubos na noon ang parokyano ng kanilang angkan, dahan-dahan na rin silang nasadlak sa kahirapan. Ang pagkamit nila ng salapi sa mabilis na paraan ay siya din naman nagpapahamak sa kanila. Bukod kasi sa walang sapat na kaalaman pagdating sa paghawak ng pera ang mga tsuhi niya, marami ring bisyo ang mga ito. Gabi-gabi yung nagiinuman na halos iisipin mong araw-araw may piging sa kanilang mga tahanan. Buwan lang noon ang lumipas, lahat ng ipon ng mga ito nalimas. Ultimo 1 sentabo, wala na silang hawak. Ang tanging meron na lang noon sa kanila ay yung pamilya ni Mulan. Masinop kasi sa pera ang kanyang ina, kaya madali nitong nahahadlangan ng tatay niya sa tuwing nagkakasiyahan yon sa bahay ng mga kapatid nito. Hindi naglaon nang wala na talagang makapitan ang mga tsuhi niya. Nagpa siya yung magkaroon ng pagtitipon sa mismong bahay nila. Gabi ng 3 ng Pebrero sa taong ito, bumisita sa kanila ang mga tsuhi niya. Nasa edad 18 anyos na noon si Mulan, kaya kahit papaano may ideya na siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Habang nagpupulong noon ang magkakapatid, tahimik lang naman siyang nakaupo sa isang tabi. Maigi siya noong nakikinig, gawa ng malakas ang kanyang kutob, may binabalak yung hindi maganda. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng mga ito, laking gulat na lamang niya
nang marinig niya ang tungkol sa binabalak nitong panloloob sa mga mayayamang pamilya sa bayan. Wika pa ng sumunod sa tatay niya, yun na lamang ang naiisip nilang paraan para makalikom ng pera. Hindi man yun tama sa kanila, kinakailangan nila itong pagtiyagaan hanggat hindi pa sila nagkakaroon ng parokyano. Nang marinig naman ng iba pa nitong mga kapatid ang plano nito, agad naman yung nag-usap-usap nang sa gayoy mapagpasyahan ang desisyon ng isa sa kanila. Maya-maya pa, nang hindi na maatim nung nagsasalita ang pinaggagawa ng mga ito, doon na yun bumoses na nagsasabi ng, "Pansamantala lang to. Tsaka yung mayayaman lang ang lolooban natin. Mga magnanakaw din naman yun. Kung hindi sila mapanlamang sa kapwa, mga mangungulimbat sila ng mga pera't ari-arian. Kaya narating nila ang ganong antas ng pamumuhay. Isipin nyo na lang, paghihiganti itong gagawin ng mga taong kanilang ginipit at pinagperahan." Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, agad naman yung sumagot dito ng, "Hindi natin yan kayang patunayan. Wala tayong karapatan para sila'y paghinalaan ng masama. Gayunpaman, kung ano ang pasya ng nakararami, malugod natin itong susundin." Pagkalahad naman ng kanyang ama ng mga katagang yan, agad namang nagkasundo ang 7 nitong kapatid. Lahat ito iisa lang ang nais mangyari at yun ay ang sang-ayunan, ang nais ng kapatid nilang sumunod sa ama ni Mulan. Kahit ano pa kasing gawing pagkumbinsi sa mga ito, sadyang hindi nito maatim na wala silang hinahawakang limpak-limpak na pera. Matapos naman nilang mapagkasunduan ng lahat, minabuti naman nilang bumalik na sa kanilang mga tahanan. Alinsunod sa usapan, maghihintay sila ng 2 araw para sa pagbabalik ng kanilang mga tagapagmanman. Matapos ang mga araw na yan, doon na nila isasagawa ang nakabinbin nilang plano. Kinakailangan din nila itong gawin ng mabilis at tahimik dahil sa bayang pupuntahan nila, maraming estasyon ng mga otoridad at sundalo. Konting pagkakamali lang, mapapasabak sila sa labanan kontra sa mga ito. Isa yon sa kanilang iniiwasan, gawa ng kapag nangyari ang bagay na yon, magiging mainit na naman sila sa mga mata ng batas. Mas lalo ding liliit ang mga lugar na maaari nilang galawan na siya namang magbibigay sa kanila ng karagdagang pahirap. Sa mga panahong yon, kinakailangan talaga nila itong iwasan, lalo pat wala silang mga salaping hawak. Ayaw naman nilang magtrabaho sa bukid, gawa ng tinitingnan nila ito bilang isang malaking insulto sa reputasyon ng kanilang angkan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging katuwang simula ng kanyang ama sa mga trabaho nito sa bahay. Araw-araw din siya nitong kinakausap, nang sa gayoy hindi siya gaanong mag-alala para sa gagawin ng mga ito. Siyempre, dahil subok na rin naman niya ang abilidad ng kanyang ama, pinili niya noong magtiwala. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na sa puntong yon, hindi na pala sasang-ayon sa kanila ang panahon. Pagsapit ng gabi ng 3 araw, umalis ang magkakapatid. Gamit-gamit ang mga kalabaw na kanilang ipinundar, mabilis nilang tinahak ang daan patungong bayan. Kalahating oras lamang ang lumipas, nang makalayo na ang mga ito, bigla naman sila noong nabulabog nang lumabas sa isang bahay ang tagapagmasid na inutusan ng magkakapatid na umiiyak. Habang tumatakbo yun sa daan, paulit-ulit itong sumisigaw ukol sa nagawa nitong kasalanan. Ayon sa lalaki, natuklasan siya noon ng mga otoridad sa kanyang ginawang pagmanman. Isang araw siyang ikinulong at pinaamin upang malaman ng mga ito ang mga panauhing kanyang pinagsisilbihan. Hindi naging madali para sa kanya ang mga pangyayaring yon,
pero pinilit niyang magpakatatag upang hindi mabulgar ang sikreto ng kanilang angkan. Yun nga lang, sa dami ng banta at mga nasagap nitong detalye laban sa kanyang pamilya, napilitan din niyong umamin. Marami rin itong ginawang pagpapahirap sa kanya, kaya kalaunay lumambot din siya at piniling sumunod na lamang sa nais ng mga ito. Nang mailahad na niya ang mga masiselang impormasyon ukol sa plano, agad naman siya nitong pinakawalan, bitbit ang isang babala na sasabihin niya lamang ang lahat sa oras na nakaalis na ang magkakapatid. Pagtatapat pa ng tagapagmasid na, nakapaghanda na ang mga sundalong tatambang sa mga ito, kaya hindi malabong malagasan sila ng bilang. Lakas loob din ang ipinangako ng lalaki sa kanilang lahat na anuman ang mangyari sa mga ito, magpapakamatay siya sa harapan ng kanyang pamilya. Naniniwala kasi itong yun na lamang ang nag-iisang paraan para mapagbayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Nang marinig naman ni Mulan ang tungkol dito, dali-dali naman siyang lumabas, bitbit ang matinding pagtataka at takot na hindi na kayang itago pa ng kanyang muka. Pagsilay naman sa kanya ng lalaki, agad naman yung napaluhod sa kanyang harapan, walang patid sa paghingi ng tawad. Isinubasob na rin ito ang kanyang muka sa lupa, pagpapakita ng kanyang matinding pagsisisi. Ngunit kahit anong gawin pa nito, alam ni Mulan na huli na ang lahat para sa grupo ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang oras, may dumating na tagabayan, bitbit ang isang mensahe. Ayon dito, nagkaroon ng putukan sa lugar nila kung saan ikinasawi ng 8 katao. Armado ang mga taong yon. Kaya tinambangan nyo ng mga sundalo sa hangganan ng bayan malapit sa pastulan ng mga baka. Inabot ng kalahating oras ang putukan na siya namang ikinasawi ng 8. Kaya din namatay ang mga ito ay dahil sa pinilit nilang lapitan ang mga sundalo, bitbit lamang ang mahaba nilang mga talibong. Inakala nilang hindi sila tatablan ng bala, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakahanda rin pala ang puwersa ng gobyerno. Gumamit ito ng mga pangontra sa kabal, dahilan sa pagkalipol ng kanilang grupo. Pagtatapat pa nito na, matatapang ang mga taong yon, kaya ang mga saksi na mismo ang nagkumpirma na yun nga ang magkakapatid na mersenaryo. Gayunpaman, para hindi madamay sa gulo, pinili niyang wag na itong ilahad sa mga alagad ng batas. Yun din ang kanyang naging rason kung bakit pumunta siya sa kamag-anak ng mga ito ng 10 oras. Naniniwala kasi siyang kinakailangan ding malaman ng kabilang panig ang mga nangyari upang hindi na sila magulat pa sa mga balitang masasagap nila. Nang marinig naman ni Mulan ang balita nito, agad naman siyang tumungo sa pinangyarihan ng insidente. Madali siyang nakarating sa lugar na yon dahil gamit niya yung kabayong alaga nila. Sa pagdating naman niya sa lugar, unang tumambad sa kanya ay yung mga bangkay ng kanyang tiyuhin na kasalukuyang sinisiyasat ng mga sundalo. Lahat ng mga anting-anting at karga nito sa katawan, inipon nila sa isang tabi para mapag-aralan. Marami rin noong mga taong nakiusyoso kung saan bawat isa sa kanila para bang hindi maganda ang sinasabi sa kanyang ama at sa mga kapatid nito. Kahit gustong-gusto niyang magwala, pilit naman niyang pinipigilan ng kanyang sarili sa takot na baka mapag-isipan siyang may kaugnayan sa mga ito. Sa halip di na magtagal pa sa pinangyarihan ng insidente, nakayokong umalis doon itong si Mulan. Upang hindi na rin siya gaanong masaktan, pikit mata niyang ininda ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa nang makauwi na siya, agad naman siyang pumunta sa kubo ng lolo niya para ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Doon niya kasi napagtanto, hindi sila mahal ng mga taong nakapalibot sa kanila.
Kaya lang sila nito binibigyan ng respeto ay dahil sa natatakot yon sa kanilang mga kayang gawin. Ngunit kapag dumating ang puntong lumagpak na sila, doon pala nila masasaksihan ang puot ng mga ito sa kanilang pamilya. Nga pala, yung matandang pinuntahan noon ni Mulan, hindi gaanong nakikialam sa gawain ng kanyang ama't mga tiyuhin. Palagi lang yung tahimik sa kanilang lugar na parabang ang gusto lang nitong mangyari, mapayapa itong mamuhay. Kahit nga siya noong mga oras na yon, walang kaide-ideya kung bakit doon siya pumunta. Matapos namang marinig ng lolo niya ang lahat ng kanyang sinabi, napabuntong hininga na lamang ito habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Nang magkatitigan na sila, mahinaho naman siya nitong tinanong ng, "At anong gusto mong gawin, Apo? Paghigantihan ng mga taong yon? Muling ipakita sa kanila ang galit mo? Pag-isipan mo ng mabuti ang mga bagay na yan, sapagkat hindi na yan pwedeng mabawi sa oras na magawa mo na. Magnilay ka ng isang araw para makapag-isip ka ng mabuti. Ngayon, kapag naramdaman mong handa ka na, bumalik ka rito. Tutuparin ko ang hangarin ng puso mo." Pagkalahad naman ng lolo niya sa mga katagang yon, agad naman siya nitong sinamahan papalabas ng kubo. Hindi naglaon, nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ina't mga tiyahin para makipag-usap. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga ito, hindi naman niya maiwasang umiyak, gawa ng wala man lang silang magawa para makuha ang bangkay ng kanilang mga kadugo. Hindi naman kasi nila ito maaaring gawin dahil sa oras na sila'y magpakilala, mababaling ang atensyon ng mga otoridad sa kanila. Dumaan ang gabing yan, walang tulog at pahinga ang lahat ng kanilang mga kadugo. Bawat isa, mararamdaman mo talaga ang matinding pagdadalamhati. Hindi man sila nagkakausap-usap, mapapansin mo talaga ang matindi nilang problema. Paano ba naman kasi? Yung grupong yon ng kanilang pamilya, taglay ang lahat ng kanilang karunungan sa pakikipaglaban. Ang tanging naiwan lang noon sa kanila ay yung mga pamproteksyon sa mga engkanto at mga agimat pangkaligtasan. Siyempre bilang angka ng mga mersenaryo, aminado silang marami silang kaaway. Nasisiguro din nilang malalagay sa bingit ng kamatayan ng kanilang mga buhay sa oras na malaman ng kanilang mga katunggali ang tungkol sa pagkamatay ng magkakapatid. Dahil sa ganoong sitwasyon, muling bumalik si Mulan sa bahay ng lolo niya para humingi ng gabay at tulong. Matagal na rin kasi niyang alam noon, may kaugnayan ng matanda sa isang makapangyarihang puwersa ng kaliwa. Minsan na rin kasing napaanib dito ang kanilang pamilya, pero binago yun pagtungtong ng 3 henerasyon bago ang pamumuno ng tatay niya. Naniniwala naman siyang muli sila roong makakahingi ng tulong, pero hindi siya nakakampanting gagawin yon ng mga nilalang ng libre. Alam din naman kasi niya, galit sa kanila ang mga ito. Bukod kasi sa ginawa nila roong pagtalikod, tinakwil nila yon na parabang hindi na nila ito mga kadugo. Sa pagdating naman niya sa bahay ng matanda, agad naman siyang pumasok sa loob ng kubo nito kung saan nasipat niya yung kumakatay ng manok. Wala itong ginagamit na patalim, maliban sa matatalas nitong mga kuko. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman itong humagikgik habang nanlilisik ang mga mata sa hayop na kinakatay niya. Maya-maya pa, masaya naman yung sumilay sa kanyang kinaroroonan, sabay wika ng, "Batid kong nakapagpasya ka na. Naamoy kong desisyon mo, Apo. Pero hahayaan kong manggaling yan sa sarili mong bibig. Baka ikaw na nga talaga ang hinihintay ko
upang muling mapag-isa ang ating mga lahi. Kung magkakaisa tayo, walang makakatalo sa atin. Pagkalahad naman ito ng matanda, agad naman itong kinain ng piraso ng karne ng manok na pinagparte-parte nito. Pagsilay naman doon ni Mulan, di naman niya maiwasang mandiri, subalit habang tumatagal, napapansin niyang sarap na sarap sa pagkain nito ang lolo niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, inabisuhan siya nitong wag nang umalis ng bahay dahil meron silang pupuntahan sa pagsapit ng gabi. Sumunod naman noon si Mulan, kaya pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa lugar na hindi niya pa nararating. Habang tumatagal, tila bang mas lalong sumusukal ang kanilang dinaraanan at pagkaraan lamang ng ilang oras, narating na nila ang paanan ng isang bundok kung saan may isang maliit na sitsyong nakatayo. Pagpasok naman nila sa lugar na yon, agad namang bumungad sa kanya ang mga taong kagaya ng amoy ng lolo niya. Sa oras na malagpasan nila ito, pasimple naman yung sumusunod hanggang sa kalaunay magtipon-tipon na sila sa gitnang bahagi ng sityo. Mula sa lugar na yon, inilahad ng lolo niya ang kanilang pakay at kailangan. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalahad, marami namang natuwa sa pagkamatay ng magkakapatid. Yung iba pinagtatawanan pa ang mga ito na para bang malalim talaga ang galit nito sa kanilang pamilya. Ngunit dahil sa pangungumbinsi ng lolo niya, unti-unting nawala ang galit ng mga nilalang na yon. Pagkalahad naman ito ng nais nitong mangyari, tumahimik ang lahat ng nilalang sa paligid. Naagaw na rin nila ang atensyon ng pinuno ng sityo, dahilan para humarap yun sa kanila habang nagwiwika ng, "Totoo ba ang gustong mangyari ng lolo mo, iho? Ikalawang pagkakataon itong ibibigay namin sa inyo. At kapag binugo nyo kami, magkakamatayan na tayo. Hindi biro ang panggagambala nyo ngayon sa aming katahimikan. Alam ko ring gipit na kayo, kaya nagsisimula na naman kayong lumapit. Ang sakin ay kasiguraduhan lamang bago ko pumayag na magbigay ng tulong." Nang marinig naman ni Mulan ang sinabi nito, matapang naman siyang sumagot dito ng, "Susunod kami sa anumang bagay na nais ninyong mangyari. Kayo na ang bahala, basta ang gusto namin, maipaghigante ang mga namatay kagabi." Dahil sa kanyang sinabi, ngumisilang naman ang pinuno ng sityo, sabay utos sa lahat ng mga kasama nito na magligpit na ng kanilang mga gamit. Noon ding gabing yon, bababa sila ng bayan para pagbigyan ng kahilingan ni Mulan. Kahit kasi binatilyo pa lamang ito, naaamoy ng mga nilalang na yon ang nalalapit niyang pamumuno sa kanilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, sa tulong na rin ng mga alagang sigbi ng mga ito, nakabalik sila sa kanilang tahanan sa lalong madaling panahon. Pagdating naman nila doon, pinalunok siya ng pinuno ng sityo ng isang bertud upang mapatunayan ang kanyang pag-anib sa lahi nito. Di naman niya yun tinanggihan, gawa ng di hamak na mas mahalaga para sa kanya ang paghigante kesa sa sarili niyang katawan. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang tinawag ang lahat ng kanyang mga kadugo upang abisuhan ito ukol sa mga nangyari. Marami noon ang tumanggi sa kanyang naging plano, pero kalaunay hindi na rin nakapalag ang mga ito dahil sa presensya ng mga itinakwil nilang kadugo. Alam ng mga kapamilya ni Mulan na wala na silang magagawa sa mga oras na yon dahil sa wala na silang panlaban sa mga nilalang na kanilang kaharap. Matapos naman nilang sumailalim sa kapangyarihan ng mga ito, agad naman yung bumuo ng grupo
para hanapin ang mga sundalong pumatay sa 8 at bawiin na rin ang kanilang mga labi. Upang magkaroon naman ng testigo, isinama nila si Mulan sa lakad nilang yon. Siya ang nagsilbing mata ng kanilang pamilya para mapatunayan ang lahat ng gagawin ng mga ito. Habang binabagtas nila ang daan, napansin naman niya ang mga malalaking asong gubat na kasama nila. Yung iilan naman sa mga kadugo niya, lumilipad na, tapos yung iba umuungol habang nagpapalit ng anyo. Maraming mga pangyayaring nasaksihan siya noon na halos hindi katanggap-tanggap para sa kanyang utak. Pagdating naman nila sa bayan, agad namang kumalat ang mga ito at mabilis na tinungo ang mga lugar na pinagmumula ng labi ng kanilang mga kadugo. Nilusob din nila ang kuta ng mga militar kung saan tanging ang may nakakapit na presensya lamang ng namayapang mga mersenaryo ang dinukot nila. Sa loob ng 1 oras nitong paglilibot, nasa humigit 12 sundalo ang kanilang nadukot. Upang hindi rin magimbal ang panig ng mga ito, pinalitan nila yon ng mga katawan ng saging na siya namang papalit sa pwesto ng mga ito. 3 araw ang itinagal ng mga sabulag na yon, na sapat lamang para hindi na sila matunton. Dahil sa hindi naman inaasahan ng kanilang mga kalaban ang mga nangyari, madali nila itong naibalik sa lugar kung saan naninirahan sila Mulan. Paglapag naman nila sa bakuran nito, agad namang gumawa ng siga ang mga aswang, sabay lagay sa itaas nito ng kawang punong-puno ng tubig. Paisa-isa na rin nilang itinali ang mga sundalo sa harapan ng kawa habang hinihintay ang pagkulo nito at ang pagbabalik ng kanilang pinuno. Dala-dala ang albularyong nagbenta sa magkakapatid. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na nga ang nilalang na yon dagit-dagit ang isang matandang babae na panayang pagpupumiglas. Di pa man yun nakakalapag, inihulog na nito ang matandang yon na siyang naging sanhi upang mapasigaw ito dahil sa matinding sakit na dulot ng pagkabagsak niya ng halos nasa humigit 10 palapag. Kahit may mga tangang mutya ang matandang yon, hindi ito nakaligtas sa sakit na dulot ng kanyang katandaan. Matapos ang mga pangyayari, agad naman itong iginapos ng mga kasama nito kung saan habang ginagawa nila ang bagay na yon, paulit-ulit naman nila itong pinagsususuntok. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nilang kumukulo na ang kawa, kumuha sila ng tig-iisang balde ng tubig doon, sabay buhos nito sa mga taong kanilang itinali. Inuna nila noon ang matanda, at nung sumigaw na ito, agad nila itong pinasan para ilubog sa kawa. Buhay na buhay pa ang matandang yon nang palanguyin nila ito sa kumukulong tubig na siya namang agaran nitong ikinasawi. Pagsilay naman nilang patay na ito, agad naman nila itong iniahon para isunod ang mga sundalo. Ano man ang pagmamakaawa ng mga taong yon, hindi yun sapat para pakinggan nila ito. Matapos naman nila itong lipulin, doon na nila sinimula ng pagkatay sa mga labi nito. Maingat nilang inihiwalay ang karne sa laman loob nang sa gayoy magkaiba ito ng sako na kanilang pagsisidlan. Nang may sakatuparan na rin nila ang lahat ng kanilang nais, umalis sila ng mapayapa sa lugar nila Mulan. Bago rin sila doon umalis, nangako silang babalik upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Magmula noon dahan-dahan ang naibabalik ang masayang ugnayan sa pagitan ng kanilang pamilya at sa mga kadugo nilang aswang. Sa tulong ni Mulan at ng lolo niya, muling nanumbalik ang kanilang kapangyarihan na siya namang naging daan upang muli silang makabuo ng pangkat ng mga mersenaryo na binubuo ng mga gabunan at antingero. Dahil dito,
hindi natinag ang kanilang angkan sa kahit na anong banta ng kanilang kalaban. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang pamumuno ni Mulan sa grupong yon. Bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang ama, lahat ng mga pangarap nitong hindi natupad, siya na ang gumawa. Nakilala rin siya bilang isang malupit na mersenaryo dahil sa pamamaraan niya ng pagpatay. Hanggang ngayong pangkasalukuyan, tahimik pa ring namumuhay ang mga mersenaryong nasa pamamahala ni Mulan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang galing ng kwento na to. Ba't ko nasabi? Napagsama nila yung gabunan tsaka mga antingero. Diba, sobrang bihirang mangyari yun. Kasi alam naman nating lahat na mortal na magkaaway ang dalawang yan eh. Na once na malaman ng albularyo na may naninirahang gabunan sa isang lugar, hahanapin niya yun at papatayin. Bakit? Para hindi na magpalaganap ng lagim. Para wala nang masyadong maraming mabiktimang mga tao. Pero dito sa kwento na to, napagsama nila yun. Diba? So, hindi ko masabi na normal lang yung kakayahan ni Mulan. Kasi, hindi. Kaya niyang pagsamahin yung dalawang angka na yun eh. Though, meron din silang bahid ng kaliwa. Kasi obvious naman dun sa lolo niya. Pero yung tanga ni Mulan na karga ng kanan, alam kong malakas yun. Hindi lang binanggit kung ano eh, no? Sayang lang, kaya para sa akin, medyo bitin to. Tsaka kung bakit din nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang panig eh. Di rin sa akin malinaw kung bakit. Parang biglaan na lang out of nowhere. Siguro ginamit ng mga antingero yung mga aswang, tas after gamitin, nung nakuha na nila yung gusto nilang kunin, itinakwil sila. Pwedeng ganun, di ba? Pero overall, masasabi ko sa kwento, sobrang nakaka-amaze to na napagsama niya nga yung paulit-ulit ko nang sinasabi na dalawang magkaibang lahi. Kaya ang galing nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.